No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Thank you, Congresswoman Jinky Luistro. The next to interpolate is Congressman Raul Manuel. So if he's not here, we move on to the next interpolator. Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Mr. Chair, my interpellation will be focusing on the Halili assassination. So if there are some of my colleagues that would like to interpolate Mr. Benaventura, I'll be giving my time so that there will be continuity of the interpellations, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Pimentel. So we move on to the next interpolator. Congresswoman Mika Sonsing. You have 10 minutes. After this, if the video of Senator De Lima is ready, we can show it after Congresswoman Mika Sonsing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, my questions are also directed to Mr. Sonny Buenaventura. Mr. Sonny, gusto ko lang pong susugan yung ilang mga binanggit niyo po kay Congresswoman Jinky. Yung una po ay kinumpirma niyo po na ang tawag po kay former President Duterte ay Superman. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na tawag po yun sa kanya bilang call sign. Pero yun din po ba ang tawag sa kanya ng mga kapulisan at yung iba niyo pong mga katrabaho? Hindi ba, Your Honor? Sa radio lang po namin, Your Honor. Call sign niya sa radio. Bakit po Superman yung tawag po kay Presidente Duterte? Kami lang nagkuha niya, Your Honor. Parang Sa inyo pong magkakasama, dahil napakatagal po, ilang dekada, mula po 1988 hanggang 2008. 1988. Opo, 2 dekada po nakasama nyo si Presidente Duterte. Meron po kasing mga lingo. Kung alam niyo po yun, di ba, sa mga kapulisan, meron Opo. kayong mga salita na nakakasanayan nyo na sinasabi sa isa't isa. Maaari niyo po bang kaming paliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng salitang labyog? Labyog. Tapon. Opo. Meron po ba mas labyog itapon po saan? Ano po ang itatapon at hindi ko saan masyadong itatapon? kuha yung labyog, man, parang gano'n. Opo, kasi po, ayon po sa aming sources, ang labyog po ay to kill or dump a dead body ng isang biktima. Hindi ko po alam. Maaari niyo po bang sabihin sa amin yung ibig sabihin ng manho na? Manho? Manho. Manho po? Mali po ba yung pronunciation ko? Manho na. Hindi ko alam yun, Your Honor. Opo, binanggit po ito kasi ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na ang manho na ay ibig sabihin napatay na o tapos na yung pag-dispatch siya sa isang katawan. Familiar po ba kayo dito sa salitang ito? Manho na at labyog? Hindi po, Your Honor. Okay po. Mr. Buenaventura, tinanong po ito ni Congresswoman Jinky kanina. Kilala niyo po ba si SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Opo. Sige po. Dahil po kinumpirma niyo po iyon, babalik po ako dun sa inyong opening statement kanina, kung saan sinasabi niyo po na pagkatapos po ng December 2008, kayo po ay nagretiro na. Tama po ba? Nagretiro na po kayo 2008. sa kapulisan, Yeah, December 2008, Your 2008. Honor. Yeah. At uulitin ko lang po, kukumpirmahin ko lang po, ang sinabi niyo sa opening statement ninyo, na pagkatapos po ng taong 2008, ay tumigil na po kayo na maglingkod bilang driver bodyguard ni dating Pangulong Duterte. Tama po ba? Yan po totoo. Yan po ang totoo, Your Honor. Meron po ba kayong kahit anong koneksyon sa kanya pagkatapos ng taong 2008? Nang campaign period, wala po ako. Nung naging presidente siya, Your Honor, wala po ako.
Hindi ako, once na ako nakapunta ng Malacanang, yung pasyal lang, nagpasyal with my family. Ganun lang po. So, ibig sabihin po, mula taong 2009 hanggang kasalukuyan ay hindi nyo na po siya nakakasama, hindi nyo na po siya nakikita. Hindi na po. Sige po. Under oath po kayo, Yes, Your Mr. Honor. Buenaventura. Meron po kasi akong dalawang babanggitin na nabanggit po ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na dalawang pagkakataon na kayo po ay nadawit sa isang pangyayari na nangyari pagkatapos ng taong 2008. Uunahin ko po yung nabanggit sa paragraph 228 ng Las Cañas affidavit. Tinatawag po ito na death of a hired woman allegedly due to a freak accident involving Mayor RRD. Ito po ay, ang timeline po nito ay pagkatapos ng taong 2008. Baka po hindi nyo nabasa, kaya ipapaliwanag ko po ang laman yes. nito. Nakalagay po dito ayon kay Mr. Las Cañas na nung taong 2009, noong nagsisimula po yung investigasyon nila Senator De Lima ng CHR patungkol po sa existence ng DDS, tumawag po kayo kay Mr. Las Cañas at inuutusan po siya na imbes na kayo ay sunduin niya po ang dalawang kababaihan at dalhin mula po sa ET KTV Music Bar na pagmamay-ari ni Mr. Charlie Tan para dalhin po sa tinatawag na Superman's Obrero Safe House. Ito po ay naganap ng taong 2009. Kayo po ang tumawag kay Mr. Las Cañas para po dalhin itong dalawang kababaihan na ito dito po sa Superman's Obrero Safe House. At sinabi niyo po na si Superman ay si dating Pangulong Duterte. So masasabi po ba natin na itong Superman's Obrero Safe House na ito ay safe house ni dating Pangulong Duterte? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi ko tinawagan si Las Cañas para magkuha ng babae, dalawa babae. Ma'am, honest, hindi ko talaga tinawagan si Las Cañas. Hindi lang po ito isang beses nangyari. No. Base po sa kanya affidavit, ito pong lihim na pagdala ng mga babae sa Superman's Obrero Safe House ay ilang beses nyo pong inulit na inutos sa kanya at sa ibang pagkakataon pa po, kayo pa yung nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos nyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Ito po ay yung unang pagkakataon na sinasabi ko, dalawa lamang po kayo. Sasabihin ko po, babanggitin ko yung dalawang pagkakataon na nasa subheader po sa affidavit na The Massacre of Subdivision Construction Workers. Ang timeline po ay taong 2010 hanggang 2013. Muli, pagkatapos po ng December 2008. Dito po, sinasabi po ni Las Cañas na kayo po ay tumawag sa kanya, inutusan po na pumunta kayo sa Laud Quarry para po kitain si Ben Laud. At doon po ay naghihintay si Mr. Sammy Uy at si Madam X. Hindi totoo yan, ma'am. Your Honor, hindi talaga totoo yan. May tanong ko lang, ma'am. Apidabit pa yan ni Las Cañas. Opo. Point of order. Marami kasi siyang Point affidavit, of order, Your Honor. Mr. Chair. Point of order. Are we allowing the guest to ask the member a question? No. Based on the rules, we are not allowing any guest to ask questions to the members Please of this refrain committee. from asking questions to the members. Sorry, of, Your Honor. Just Sorry, Your Honor. answer the questions Sorry, being Your asked. Honor. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Adyong. Ito po, sasabihin ko po yung nilalaman nito kasi medyo mabigat po yung akusasyon sa inyo at yung level po ng inyong pagkakadawit. Inutusan niyo po siya na pumunta sa Laud Quarry para mag-coordinate kay Ben Laud para po sa isang importanteng operasyon. Nandun si Mr. Sammy Uy at ang isang Madam X. At doon po ay natagpuan ni Las Cañas na meron pong 6 hanggang 7 na bangkay ng mga construction workers na
nineutralize ng grupo ni Ben Laud. At pinagalitan nyo pa daw po, kayo pa mismo, nung rineport sa inyo ni Las Cañas na na-neutralize na o patay na yung mga bangkay at nasaksihan ni Mr. Sammy Uy at ni Madam X ang pagkakapatay sa mga taong ito, na nagalit pa daw po kayo kay Las Cañas na bakit hinayaan niya na makita ni Sammy Uy at ni Madam X yun. So kung wala po kayong involvement doon po sa grupo, at kung hindi po mataas yung inyong kinatatayuan doon po sa grupo at hindi po kayo involved dito sa grupo na ito, bakit po sa inyo magre-report si Las Cañas? Hindi siya nag-report sa akin, Your Honor. Hindi siya nag-report. Hindi kami nagkita sa Laod Quarry. Yung sinabi niyo, wala talaga yun, Your Honor. Yung 7 patay, sinabi niya na pumunta ako, wala yan, Your Honor. Wala talaga yan. Hindi totoo yan. Hindi, Your Honor. Mr. Chair, it's the word of Mr. Sonny Buenaventura against the affidavit of Mr. Las Cañas. Yes, Your Honor. But for the record, Mr. Chair, I am contending the statement of Mr. Las Cañas, Mr. Buenaventura, that he has had no affiliation with President Duterte after year 2000. Yes, Your Honor. Kasi po, sinasabi po dito na kayo pa, dinala niyo po, inutusan niyo po si Mr. Las Cañas na dalhin si Mr. Sammy Uy at si Madam X doon po sa isang restaurant kung saan naghihintay po ikaw at si dating Pangulong Duterte sa kanila pagkatapos po ng operasyon. Taong 2010 hanggang 2013 po ito naganap, Mr. Sonny Buenaventura. Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo yan. Mr. Chair, babalikan ko lang po yung sinabi ni Congresswoman Jinky na handa po si Mr. Sonny Buenaventura na tumindig para protektahan ni si dating Presidente Duterte. Pero for the record, Mr. Chair, I don't believe that Mr. Sonny Buenaventura is no longer affiliated or connected to former President Duterte after December 2008. Mr. Chair, may I proceed to the next set of questions? Babalikan ko po, familiar po ba kayo doon sa quarry ni SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Property po ni Ben Laud yun. Opo. Alam niyo po ba kung gaano kalaki itong property na ito? At Hindi saan po. po yung lokasyon nito? Hindi po, Your Honor. Sa Maa yun. Mahalaga po ito, Mr. Sonny Buenaventura. Nakapunta na po ba kayo sa Laod Quarry? Firing range po, Your Honor. Minsan mag-firing kami doon. So ito, may firing range po sa Laod Quarry? Yes, Your Honor. Kasi po, ang pagkakalarawan po ng Laod Quarry ay ito po ay mass grave. So, meron pong firing range sa Yes. gitna po ng mga batuhan at mga lupa? Yes, Your Honor. So, sinasabi niyo po na pamilyar kayo sa Laod Quarry? Dahil nakakapag-firing po kayo eh. Ibig sabihin Sa na... firing area, Your Honor. Sa firing area. Bakit meron po bang ibang area ang Laod Quarry bukod sa firing Maliit ba na area? yung firing area, Your Honor? Yun doon, hindi ko na alam. Ano po yung nandoon? So malawak. Kasi pag nag-firing Hindi ko alam, ka, pero- hindi mo makikita yung dulo eh. Hindi ko alam, hektare? hindi ko alam, Your Honor, kung gaano kalaki. Ano po yung taya nyo sa laki noong Laod Quarry base po sa nakikita nyo Hindi pag ko kayo po ay alam, Your nagpa-firing? Honor. 2 hektarya po ba? Kasi kung less than 5 hectares yan, kapag tinignan mo yan mula saan kayo nagpa-firing, kita mo yung dulo niyan. Hindi So ko po alam, malaki Your po Honor. yun. Hindi ko pa alam, Your Honor. SPO4 Buenaventura, kayo po ay parte ng kapulisan. Marunong po kayo mag-estimate ng laki ng isang lugar. Ilan pong hektarya ang tinataya nyo na sukat ng Laod Quarry? Ilang Hindi ko- hektarya po? Hindi ko kasi, pagdating lang po namin, Your Honor, doon lang kasi kami mag-stay sa firing range. Hindi ko gitingnan yung anong lawak ng area. Basta pagdating namin doon, part firing. Yun lang po. Higit po sa 10 Kasi hektarya? parang kuwan kasi, Your Honor, parang hili ba? Maraming yung mga tanim na kahoy, gano'n. So may mga parte po na mahirap makita sa maraming pwedeng pagtaguan, maraming pwedeng paghukayan.
Ganun po ba ang inyong pagkakalarawan sa Laod Quarry? Hindi po. Kasabi nyo lang po, maraming taguan, maraming hilly siya. Hili lang po. Hindi ako nagsabi na taguan, Your Honor. Wala pong sinabing taguan. Ang sinasabi Wala ko pong po, sinabing na may hukayan. kakawayan, kung kakawayan siya, di ba? Kahoy lang po, kahoy. O, kakawayan. Tama ba Tagalog ko? Kakawayan ay kagubatan po, di ba? O, kakawayan siya. Kawayan. Kahoyan, Your Honor, kahoyan. Kawayanan. Tapos hilly siya. So, ibig sabihin po, pwedeng bungkalin kasi marami pong hills. At marami pong pwedeng taguan dahil maraming kawayan. Bungkalin, Your Honor, dahil quarry po, Your Honor, quarry, kinakuha yung lupa. So, masasabi niyo po ba na posible na totoo yung mga sinasabi na yun ay mass grave site? Dahil maraming pwedeng bungkalin, maraming pwedeng hukayin. No, hindi ko po alam yun. Anong site yun, or hindi ko po alam. Mr. Chair, for the record, Mr. Bonaventura has been to Laod Quarry, is familiar with the size and the landscape of Laod Quarry. Firing range, Your Honor, firing range. So, pero sinabi niyo na po kanina na quarry siya, Your Honor. Yes, Your Honor. Kaya Ang nga, pinupuntahan Laod namin Quarry doon, Your Honor, is the firing range. Opo, pero ang sinasabi ko, nakapunta na kayo sa Laod Yes, Your Honor, Quarry. sa firing range. Pero nakapunta pa rin kayo sa Laod Quarry dahil nasa Nandoon yung firing nasa range loob ng ng quarry. quarry yung firing range. Mr. Chair, medyo hindi na kailangan pagdebatihan tong punto na to. Pero ang mahalaga po, nakapunta na po sa Laod Quarry Yes, si Your Honor. Mr. Bonaventura. Firing At range, Your Honor, alam niya ang firing range. itsura at laki ng Laod Quarry na may laman na firing range sa loob. Okay na po? Okay. Yes, Your Honor. Okay.